Habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Pilipinas, 4 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo. Budget Pips, nasaan man kayong panig ng bansa at mundo. Welcome po sa ating ika-100 episode Budget Pips at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. At wait, there's more, no? Dahil ngayong buwan ng Pebrero po, bukod po sa Valentine's Day bukas ay pinagdiriwang po natin ang ika-2 taon ng Usapang Budget Natin sa ERE. Yes po, 2 years na pong kasama ang Usapang Budget Natin tuwing Biyernes ng hapon. Sabi nga namin ay your favorite Friday habit. Maraming salamat po sa ating mga bosses, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services o PBS, BBS Director General Dindo Amparo, Radyo Pilipinas Station Manager Alan Alyanige at sa lahat po ng kasama natin dito sa Tech Booth at syempre sa lahat po ng bumubuo ng Usapang Budget Natin. Sa DBM po kay Secretary Rolly Toledo at syempre kay Yusek Goddess Hope Libiran, ang main host po ng ating programa. Sa aming Director sa Media Affairs and Community Relations Office, Director Vicky Pasis Apasible at Program Manager Richard Vargas. Sa ating SOCMED Team, Aaron Pantig, Jillian De Jesus, sa ating graphics artist, Fort Panunilo, John Dave Gekale, V. Orsia, Judge Rivera at sa ating production assistant, Emil Tyrone Chang at Nicole Ramas na ating co-host at photographer na rin. And speaking of usapang budget natin, no, abangan nyo po Budget Pips, ang one-on-one interview ni Yusek Goddess kay Sec Rolly na bahagi po ng ating month-long celebration ng usapang budget natin. Budget Pips, napapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, live din po tayong napapanood sa TV sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa page po ni Yusek Goddess Hope Libira na may higit 4.4 million followers na and still counting. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no, sa ating serya ng talakayan. Kaugnay po yan sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act
o GAA. Ito po yung bilang pagtalima po natin sa tagubilin po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mailapit at maipabatid po sa publiko ang mga pondong inilalaan po sa iba't ibang ahensya at sektor ng gobyerno. At mamaya lamang po, makakasama natin ang isa na namang ahensya ng gobyerno, ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan po yan ni Undersecretary John Paulo Salvahan para po talakayin ang priority programs and projects ng kanilang ahensya. Abangan po ninyo yan, pero bago ang lahat, magbalitaan po muna tayo dahil narito na po ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, good news po. Matagumpay po na idinao sa Coronadal, South Cotabato noong 10 ng Pebrero ang kauna-unahang Usapang Budget Natin Town Hall Meeting. Nagsanib puwersa po ang mga ahensya ng gobyerno sa pangunguna po yan ng Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office at Philippine Information Agency upang mas mapalalim po ang pag-unawa ng taong bayan sa usapin ng national budget. Ibinahagi po ni DBM Secretary Rolly Toledo ang mga pangunahing prioridad ng gobyerno sa ilalim po yan ng 2026 General Appropriations Act o ang National Budget. Ngayong taon, alinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinalakay din ni Undersecretary Nora Oliveros, Yusek Iringan po ng DILG, Yusek Fatima Dimaporo ng DSWD, Yusek Ador Canlas ng DPWH at Yusek Mary Ann Palermo Maestral ng DOH. Assistant Secretary Edson C. ng DepEd po at Yusek Gabin Edhawan ng DND at ASEC Chris Ablan ng DTI ang mga programa at proyekto ng kanilang ahensya. Sa bahagi naman po ng DAIC Nora Oliveros po, nagkaroon ng panel discussion kung saan pinakinggan po ni Sec. Rolly ang iba pang mga opisyal ang saloobin ng mga mamamayan at sinagot po ang kanilang mga katanungan tungkol po sa 2026 GAA. Kasama ni Sec. Toledo sa town hall meeting sina Yusek Gades Hope Libiran na siya rin po nagsilbing host ng programa, Assistant Secretary Ryan Lita at DBM Region 12 Director Ahmad Usman. 10 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, nakiisa naman po si Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo sa 5th Bangsamoro International Development Partners Forum na dinaluhan po ng nasa mahigit 130 delegates mula po sa United Nations, international non-government organizations, donor partners at national government agencies sa Davao City noong 9 ng Pebrero 2026. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Secretary Toledo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan upang maisulong po ang mga nasimulang reforma at makamit ang pangmatagalang kapayapaan at mas matatag na kinabukasan ng BARM kasama po ang development partners at civil society. Para po sa pagtataguyod ng isang matatag, makatarungan at may pananagutang Bangsamoro government. Nagbahagi po ng kanyang kasanayan at karanasan ng Budget Secretary tungkol po sa Public Financial Management Roadmap ng bansa. Layunin din po ng aktibidad na pagtibay ng pagtutulungan ng gobyerno, development partners at iba pang sektor upang masiguro po na ang mga reforma at proyekto sa rehiyon ay maisasakatuparan para po sa mas maunlad na buhay, mas maraming oportunidad at mas ligtas na rehiyon. Kasama po ni Secretary Toledo sina DBM Undersecretary Gades Hope Libiran at Assistant Secretary Romeo Matthew Balangkit sa forum na may temang From Promise to Prosperity, Celebrating Gains, Accelerating BARM's Transformation through Strategic Partnerships na pinangasawaan po ng Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA. 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni na Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Deputy Minister of the Interior and Local Government Eddie Ali, mga co-chair ng Technical Working Group on the Sulu Transition. Kasama si Sulu Vice Governor Abdu Sakurtan, ang 5th TWG meeting para po sa transition plan ng probinsya ng Sulu noong February 4, 2026. Ito'y alinsunod po sa Executive Order Number 91
tinalakay po sa pulong ang mga usaping administratibo at pagpopondo, serbisyong panlipunan at mga hakbang upang matiyak po ang maayos at inklusibong pagpapatupad ng transition plan para po sa probinsya ng Sulu. Kabilang po ang programa sa sektor ng edukasyon. Binigyang din po ni Secretary Toledo na ang transition ay hindi lang usapin ng papeles at progreso kundi kapakanan po ng mga guro, estudyante, kawani ng gobyerno at pamilyang umaasa sa tuloy-tuloy po na serbisyo ng pamahalaan. Nakibahagi po sa pulong ay iba pang mga kinatawan ng TWG mula po sa national government gaya po ng Department of the Interior and Local Government, Department of Education, Department of Finance, Department of Health, Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Gayon din po ang mga kinatawan mula po sa Bangsamoro Government, kabilang ang Ministry of the Interior and Local Government, Office of the Assistant Senior Minister, Ministry of Finance and Budget and Management, Ministry of Basic Higher and Technical Education, Ministry of Social Services and Development, Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Attorneys General Office at Local Government Unit of Sulu. Sa iba pang mga balita, nakiisa po si Department of Budget and Management Secretary Rolet Toledo sa isinagawang groundbreaking ceremony para po sa itatayong 5-story pamantasan ng lungsod ng Maynila Allied Health Services Building na pinangunahan po ni na Pangulong Bongbong Marcos at Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ang makasaysayang proyektong ito ay bunga po ng kolaborasyon ng national government at ng pamahalang lungsod ng Maynila at popondohan po sa ilalim po yan ng Local Government Support Fund o LGSF. Ang bagong gusali po na matatapos po sa 2027 ay kayang suportahan ang 5,000 po na estudyante kumpara po sa lumang gusali na may 300 lamang po na kapasidad. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin ni PBBM na hangad ng gobyerno na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng kapos sa pinansyal na kapasidad para po makapag-aral sa magandang universidad. At higit sa lahat, malaking tulong ang proyektong ito sa paghubog sa mga doktor at iba pang health professionals ng bansa. Binigyang din po ni PBBM na sa pagtatayo po ng College of Allied Health Services Building, mabibigyan po ng pagkakataon ng nakababatang henerasyon na aralin ang mga kursong pang-medisina. Sila po ang susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Kasama pong nakibahagi ni Secretary Toledo sa aktibidad si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. 15 minuto na po makalipas ang 5:00 ng hapon sa ating mong panghuling balita ngayong hapong ito. Hindi po pinalampas ng Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo ang pagkakataon po na mag-inspeksyon at bisitahin ng DBM Regional Office 11 sa kanyang pagdating sa Davao City para po sa 5th Bangsamoro International Development Partners Forum. Mainit naman siyang tinanggap ni na Regional Director Gary Martel, Regional Director Antonio Faunillan Jr. at mga kawani po ng DBM Regional Office 11. Ito ang unang beses po na nakabisita ang Budget Secretary sa bagong gusali ng Regional Office na mayroong 4 na palapag at kabuang floor area na 3,000 square meters. Ayon kay Secretary Toledo, ang gusaling ito ay isa lamang patunay sa magandang pamamahala ng DBM at sa adhikain ng ahensya na mas pagandahin pa ang paghahatid ng serbisyo publiko. Kasamang bumisita ni Sec. Toledo, si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan sa ating pong Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami. Makalipas lang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Isang dying medium na raw ang radyo. Pero sa katotohanan, nananatili pa rin itong tanyag at patuloy na naaabot ang karamihan sa mga tao. Maaaring nagbago o nakisabay na rin ito sa makabagong panahon sa pamagitan ng internet at streaming.
Pero ang radyong ating nakasanayan ay nananatili pa rin sa isa sa pinakamahalagang daluyan para sa parehong libangan at pagpapakalat ng impormasyon. Ako si Alberto Bonsoy Condinato. Ito si J. Mark Dagala para sa Radyo Pilipinas. Happy World Radio Day at patuloy na maghatid ng balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Publico 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine 1278 at Radyo Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio Radyo Magazine Servisyo Publiko AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nagbabalik po ang usapang budget natin dahil budget natin to 24 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, no? Nagbabalik po tayo sa usapang budget natin at shoutout po muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Syempre, shoutout din sa mga kasamahan po na natin ngayon na nasa UBN Town Hall meeting dyan po sa La Union, sina Sir Richard Vargas, si Red, si Pau Borja at syempre si Fort at syempre si Jillian De Jesus at syempre kay Sec Rolly po at kay Yusek Gades Hope Libiran. At budget pips, no, sabi nga natin kanina 2 taon na ang usapang budget natin at patuloy na lumalawak po ang ating inisyatiba dahil po nagsanib puwersa na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mailapit po sa mamamayan ang national budget. Kung ano po ang tinutukoy ko, alamin po natin dito sa Budget 101. Hello Budget Peeps! Ngayong Pebrero, ipinagdiriwang natin ang ikalawang anibersaryo ng usapang budget natin, ang kauna-unahang teleradyo program ng Department of Budget and Management. Sa loob ng 2 taon, patuloy nating inilalapit ang diskusyon tungkol sa national budget sa taong bayan. Ipinaliliwanag kung saan napupunta ang pondo ng bayan at paano ito nakakatulong sa bawat Pilipino. At ngayon, mas pinalalakas pa natin ang inisyatiba sa pamamagitan ng paglulunsad ng usapang budget natin town hall meeting. Tara, yan ang pag-uusapan natin dito sa Budget 101. Sa paglulunsad ng usapang budget natin town hall meeting, nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Presidential Communications Office, at Philippine Information Agency. Layunin ng aktibidad na ito na mas mapalalim ang pag-unawa ng taong bayan sa usapin ng national budget at bigyan sila ng pagkakataong direktang marinig at makausap ang mga opisyal ng pamahalaan. Noong February 10, matagumpay na idinaos ang Mindanao leg ng usapang budget natin town hall meeting sa Coronadal, South Cotabato. Sinundan pa yan ng La Union para sa second leg at sa Cebu naman ang last leg. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinahagi ni DBM Secretary Rolly U. Toledo ang pangunahing prioridad ng gobyerno sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o ang national budget ngayong taon. Sa kabuuan, ang 2026 national budget ay hindi lamang plano ng pamahalaan. Ito ay salamin ng ating malasakit bilang bayan. Ito ay disiplinado at responsable. At higit sa lahat, ito ay makatao. Sa town hall meeting, tinalakay rin ng iba't ibang opisyal ang mga programa at proyekto ng kani-kanilang ahensya. Nagkaroon din ng panel discussion kung saan pinakinggan ni Secretary Toledo at ang iba pang opisyal ng gobyerno ang saloobin at sinagot ang mga katanungan ng mamamayan tungkol sa 2026 GAA. Whole of government approach ang ating ginawa dito dahil ang tunay na diwa ng usapang budget natin, bukas na talakayan, malinaw na impormasyon at direktang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa taong bayan. Sa pagdiriwang natin ng ikalawang taon ng usapang budget natin,
Pinatutunayan natin na ang national budget ay hindi lamang para sa mga eksperto o sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ay ginawa para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng UBN Town Hall meetings sa iba't ibang panig ng bansa, mas inilalapit natin ang impormasyon, mas pinalalakas ang transparency, at mas pinagtitibay ang pakikilahok ng mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang budget ay hindi lamang dokumento. Ito ay konkretong plano para sa mas maunlad, mas inklusibo, at mas matatag na kinabukasan. Muli, happy 2nd anniversary Budget Peeps! Ako po si Aaron Pantig. Till next week, Budget Peeps! Maraming salamat po at happy anniversary po sa UBN Mulit. Natunghayan po ninyo yung Budget 101. No? Maraming salamat po kay Aaron Pantig, ang ating social media head mula po sa Media Affairs and Community Relations Office. So, di ba, ang bilis katapos lang po, ka-edit lang po, ka-shoot lang namin kahapon yan. Tapos sabay edit, no? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. At sa bayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus at channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Avortabox. At syempre po, live din po tayo sa FB page ng Usapang Budget natin ng DBM, sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala po, Budget Peeps, isang mainit na talakay na naman po ang ating ihahatid sa ating Budget Peeps dahil oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Yes, Budget Peeps, sabi nga po natin kanina, tuloy-tuloy lamang po yung ating talakayan kaugnay po sa General Appropriations Act 2026 series, no? At ngayon naman po, makakasama natin po ang Department of the Interior and Local Government. At kasama natin live po sa online, no? Sa via Zoom, si DILG Undersecretary John Paulo Salvahan para po talakayin ng priority programs and projects ng kanilang ahensya. Magandang hapon po, Yusek. At welcome po dito po sa Budget Matters ng Usapang Budget natin. Hapon po sa inyo, Sir Eric, at sa inyo pong mga tagapakinig at tagapanood. Yusek John, kumusta na po kayo? Okay naman po, Sir Eric. Kayo po, kumusta? Okay din naman po at happy anniversary po sa UBN. No? Happy anniversary po sa Usapang Budget natin, 2nd anniversary. Yun. Opo, ito simulan na po natin, talakayan natin, Yusek, no? Para po sa mga nakikinig po, ano po ba yung pangunahing mandato ng Department of the Interior and Local Government at ano po yung mga attached agencies po yung nasa ilalim po ninyo? Yung primary mandate po niya, no, as you can see from the name, Department of the Interior and Local Government. So yung interior aspect po, yan yung sa ating mga kapulisan, sa BFP, BJMP, and of course yung local government, yung mga LGUs ho natin. Primary mandate po ng DILG is to ensure yung peace and order, public safety, and uphold excellence in local governance. Pero other than po kasi doon sa tatlong ahensya, yung nabanggit ko kanina, yung BJMP, BFP, tsaka PNP, meron pa po kaming ibang attached agencies like yung National Youth Commission, Philippine Commission on Women, Philippine Public Safety College, NAPOLCOM, Local Government Academy, and ang pinaka-latest nga po ay itong Early Childhood Care and Development Council. Yusek, no, pang-apat po yung DILG sa pinakamataas na alokasyon sa 2026 National Budget among po sa mga iba't iba pong government agencies na umabot po sa 308 billion pesos. Para saan po ba yung pondo at ano-ano po yung mga priority programs and projects po ng DILG ngayong taon po? Tama po kayo, Sir Eric. Yung DILG po ay pang-apat sa may pinakamataas na budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno. 308 billion po ang allocated for the DILG. Pero dito po kasi sa amount na to, yung 308 billion, 9 billion po talaga lang yung nasa DILG Office of the Secretary, meaning yung sa central office ho ng DILG. The rest po ay nasa ating mga attached agencies. No? For example ho, yung sa PNP, ang
budget ho ng PNP ay 226 billion. Ang BFP, 35 billion, BJMP, 31 billion, and the rest po pinaghati-hatian. No? Sa DILG Office of the Secretary, yan po ay 9 billion. Na, kung saan, ang mga priority programs and projects ho ng ating kalihim, si Secretary Juanito Victor John Vixie Remulla, nakikita naman ho natin yung paigtingin yung ating Unified 911. As you can see ho, na-launch na ho natin yan nung September 11. So, we launched the Unified 911 last 911, September 11. Ang plano ho dyan ay magkaroon ng 10 call centers nationwide, language specific po yan. Naitayo na ho natin yung sa National Command Center natin sa Manila, NCR. May 60 telecommunicators ho yan. Yung sa Cebu natin, nakatayo na din ho 20 telecommunicators. And ang susunod po natin, 3 ay sa Region 1 sa Ilocos. Magkakaroon na rin ho tayo sa Tacloban at saka po sa Iloilo. And then for 1 whole year, may tatayo po natin yung 10 local call centers. So other than Unified 911, pinapaigting din ho ng ahensya ng DILG yung kampanya laban sa korupsyon. May zero tolerance policy ho kami against corruption. And yan ho ay pinatutupad natin sa pamamagitan ng ating mga polisiya, circulars, memoranda at other issuances na pinalalabas po sa ating mga local government units. Yusek, maganda, malaking bahagi po no nung budget ay ang Local Government Support Fund o LGSF. Maaari niyo po bang ibahagi paano po ito makakatulong sa LGUs, barangay at syempre grassroots levels? Magkano po yung nilaan para po rito at ano-ano po yung mga proyekto na pwede pong i-request under po dito sa LGSF? Yung LGSF po kasi ay around 57 billion po no ang ka-allocate po diyan sa LGSF. May 4 na components po 'yan. Yung tinatawag na financial assistance to local government units or yung FALGU. Meron din ho tayong support and assistance fund to participatory budgeting or yung SAFPB. Meron din hong growth equity fund at saka po yung green no na program. So may mga kanya-kanya pong allocations ho 'yan. For example, yung FALGU meron po siyang around 37.49 billion for this year. Ang support, meron din pong support to barangay development program, meron po yung 8.08 billion pesos for this year at yung growth equity fund na 11.3 billion pesos. Yan pong mga programa po na yan, ang DBM po ang nagpapalabas ng mga guidelines kung paano ko sila i-avail ng ating mga local government units. So marami hong mga proyekto na pwede hong mga i-avail po dyan. Tulad po itong sa yung FALGU, meron po yung mga infrastrukturang pang-agrikultura gaya ng farm-to-market roads, slaughterhouses, fish ports, water supply. Pwede pong i-avail yan ng ating qualified local government units. Yan pong pondo po na yan. On the part of the DILG ho, out of those components ng local government support fund, directly ho nakakapag-allocate ang DILG sa LGUs doon sa portion na tinatawag na SAFPB o yung Support and Assistance Fund for Participatory Budgeting. Yan naman ho ay para sa mga potable water supplies. Diyan ho pwede kumuha po ng pondo yung ating mga qualified local government units. Yusek, to sa ilalim po ng fiscal year 2026 budget, nakasaad po dyan, pwede po bang malaman po natin yung tungkol po sa full release po ng National Tax Allotment o NTA sa mga LGU? May paraan po ba yung DILG po para po mabantayan kung tama at maayos po yung paggamit ng NTA ng mga LGU at kung talagang napapakinabangan po ito ng mga tao? Tama, Sir Eric. I think for 2026, there's around 1.1 trillion pesos na allocated for national tax allocation. Pursuant din po kasi yan, kaya po malaki yan, pursuant din po kasi yan doon sa Mandanas Garcia ruling, din pong sinusunod at pinapatupad ngayon. Yan pong NTA,
meron hong monitoring system po ang DILG para malaman na tama ang pinagkakagastusan po ng ating mga local government units. At hindi lamang po monitoring, kinakapacitate din ho natin sila through good public fiscal management. May mga capacity development programs ang DILG na pinapatupad ho dyan. Yung mga LGUs ay pinagsasama-sama natin at ino-orient ho natin on good public fiscal management. At in so far as monitoring naman ho, may mga bureaus ho ang DILG like the Bureau of Local Government Supervision, ang Office of the Project Development Studies, National Barangay Operations Office. Yan ho yung mga nagmo-monitor na tama po yung paggastos ho ng ating mga LGUs. Katulad ho nung mga mandato na hindi dapat bababa sa 20% yung spending nila for local development projects. Hindi rin ho, dapat po yung 5% na allocation for gender and development, ma-meet din po nila. At yung 5% naman ho din para sa disaster risk reduction and management. Speaking po of disaster management, isa rin po sa mga key budget priorities po. Ano po ba yung mga plano ng DILG para po dito at paano po nakakatulong ang 2026 budget ng DILG upang mas maging handa po yung ating pong mga LGU, halimbawa sa kalamidad, lalong-lalo na po dun sa mga flood-prone at disaster-prone mga areas? Po kayo, Sir Rick, kasi yung DILG ho sits as a vice chair dun sa ating disaster preparedness ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. So pursuant to that function, meron ho tayo mga pinapatupad ng mga disaster preparedness and resilience programs. Diyan ho ay pinagtitibay natin yung mga regional and local disaster preparedness systems, yung mga disaster resilience centers ho ng ating mga LGUs, sinisigurado ho natin na well-capacitated and fully capable ho sila to respond to any types of disasters, man-made, natural. Pinangungunahan din ho natin yung pagkakaroon ng mga public service continuity plans ng mga, not only by the LGUs but all national government agencies. So sinisigurado ho natin may maayos ho silang PSCP o yung Public Service Continuity Plan. Meron din ho tayong tinatawag na Operation Listo. Yan ho ay ginagamit talaga natin. May mga protocols po yan na nakaset, may mga modules para ho alam ng ating mga kababayan at local government units kung ano yung gagawin nila kung sakali po magkaroon ng tumama ang sakuna. Opo, Yusek, ito isa rin po, sabi nyo nga po kanina, isa sa mga malalaking pondo rin po yung Philippine National Police. Ano po ba yung mga reforma, proyekto na ipapatupad po sa PNP para po mas mapalakas po yung peace and order at public safety, lalong-lalo na po sa mga paparating po na high profile events katulad po ng nalalapit po na ASEAN Summit? Correct. According to the PNP po, meron ho silang mga talagang mga pinaglagakan ng kanilang mga budget. Meron ho sila dyan tinatawag yung EMPO or yung Enhanced Managing Police Operations. So ito ho yan, yung mga pinagtitibay po nila yung kanilang mga protocols, strategies against illegal drugs, loose firearms, and terrorism. So yun ho kanilang mga protocols ay talagang pinagtitibay nila para kung makaresponde at mapuksa yung ganong klase ho na mga social ills natin. Pinapalakas din ho nila yung moral and welfare ng ating mga sahanay through their capability enhancement programs. Nagpo-procure ho sila ng mga modern equipment, law enforcement equipment para po magamit ho nila like yung mga body-worn cameras. Meron din ho tayong plano na mag-procure ng mga drones ang PNP para ho sa kanilang pagresponde sa mga police operations. And for high-profile events naman po na nabanggit nyo, meron ho silang tinatawag na Major Event Security Framework or yung MESF. These are standards po kung paano ho mag-secure, mag-handle at mag-implement ng mga security mechanisms for high-profile events, including ho yung
chairship natin ng ASEAN in 2026. At in relation to that nga po, ang DILG, ang chairman ho ng subcommittee ng Security, Peace and Order and Emergency Preparedness, no? Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness under the ASEAN 2026. And pursuant to that mandate, nagtatag po tayo nung tinatawag na kalasag security plan. Ayan ho ay kinakascade ng ating DILG at ng PNP sa lahat ho ng member agencies ng CSPO EPR para ho alam nila kung paano ho i-handle itong high-profile events like the ASEAN Chairship ng 2026. Yusek, pwede po ba nating mas pag-usapan to? Ano po ba yung kalasag na tinutukoy po ninyo? Kalasag approach? Ano po ba yung... Pag sinabi pong kalasag approach? Yes. Ito pong kalasag, no? Meron ho tayong mga strategic deployment of personnel, LGU engagement, kung sino ho yung mga LGUs na tatamaan ng mga or yung magkakaroon ng mga hosting. Meron ho din yung coordinated incident management para ho sa ating mga member agencies. Kasi ho, marami po itong member ng committee ho na ito eh. Hindi lang ho PNP, hindi lang ho DILG, kasama po dyan ang OCD, lahat po ng mga emergency response agencies, law enforcement, kasama po dyan sa CSPO EPR. And hindi lang ho hanggang LGUs, pati po community. May community engagement din hong pinapatupad itong kalasag security plan. No? At yan po, ngayon, since ongoing na ho yung ASEAN events natin, pumupunta po yung ating mga member agencies do sa mga hosting sites to make sure na wala hong negative incident na mangyayari. Yusek, pag-usapan naman po natin yung syempre mas marami po talaga sa sakop po ng DILG, halimbawa yung sa uniform personnel, no? PNP, BFP, BJMP, ilan po ba yung uniform personnel nyo po ang susuportahan po nung pondo po ng DILG? No. Ayun po, as mentioned po kanina, may sarili-sarili hong pondo yung mga agencies, no? I think 220 plus billion ho for PNP, 35 for BFP, and I think 31 or 32 for BJMP. Total budget po nila yon. Ngayon, insofar as yung manpower ho nila, yung personnel complement, ang BJMP ho natin ay nasa around 26,000 or 27,000 ho, no? Ang BFP ay nasa around 40,000 at ang PNP ho natin ay nasa around 230,000 strong. For 2026 nagpapasalamat din ho tayo sa Pangulo at sa Kongreso sa Kongreso ho dahil nabigyan ho na ng subsistence allowance ang ating mga uniform personnel at yan ho ay matatanggap po nila for this year. For example, yung BJMP meron hong around 3.1 billion na allocated for subsistence allowance that and then for BFP 4.8 billion and then for the PNP 28 billion. Yan ho ay it equates to around 350 pesos per day na subsistence allowance. Yung secretary naman po, medyo mainit-init pa tong balitang to. Kamakailan po yung nilabas po ninyo na guidelines po, kaugnay po sa kampanya laban po dun sa mga epal na politiko. No? Bakit po ito ginagawa ng DILG at ano po yung mga gawaing saklaw po ng anti-epal law na ito? Katulad din po, kasama rin po ba yung mga sa barangay level at may mga parusa po bang kakaharapin yung mga politikong lalabag po dito? Po, Sir Eric, no? Yun hong anti-epal policy campaign po na yan. Matagal na po yan. Meron hong COA circular po na talagang papatupad ho ng anti-epal policy. Pero ngayon hong taong 2026, nasa General Appropriations Act din po yan. Under Section 19 and Section 20 of the General Provisions of the
General Appropriations Act. Opo. Nakalagay ho doon na pinagbabawal na maglagay ng mga imahe, color, motif na associated doon sa isang politiko or appointed official doon sa mga proyekto ng gobyerno. Opo. Tulad ho ng pagdidistribute ng mga AIX, MAIP, yung tupad, bawal po ang magpunta doon, no? Yung mga hindi naman ho related or yun wala hong tinatawag na administrative or executive function over the distribution of these projects of the government, no? At kung makita po na lalabagin po nila yan, may mga karampatan naman hong administratibong penalties ho na pwedeng ipataw ho sa kanila. Tulad ho ng grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. So depende ho yan kung ano ho yung magiging penalty at yung makikita ho na paglabag nila. May karampatang penalty ho yan. For example, for the first offense, may suspension. Meron ho din naman na aabot ho yan ng dismissal kung palagi ho talaga or yung talagang hindi ho nila, palagi nilang ginagawa po yun. Opo. Yusek, syempre marami po yung mga kababayan natin. Masyado na silang engaged syempre sa mga social media. So ngayon, paano po ba halimbawa ang isang netizen o isang kababayan po na magsusumbong na, uy, may epal dito, si ganito o may epal dito. Paano po ba sila magre-report po sa DILG? Yung DILG po, no, meron po yung center, may complaint center ho kami. Pwede rin ho nilang i-report through our website. Sa website ho namin, nandun ho naman yung mga emails ng ating mga opisyal. Ayun hong emails ho na yan, email addresses, pwede ho sila magpadala ng complaint. At pag nakita ho natin, sinasagot po natin yan at iniimbestigahan po natin yung lahat po ng kanilang mga isinusumbong ho or yung mga inirereklamo, lalo na po dyan sa anti-EPAL po na policy ng gobyerno. Yusek, isa rin po sa, syempre sa mga pag bumaba po tayo sa sinasabing ang grassroots, isa rin po sa mga nagiging problema, syempre yung usapin po sa illegal na droga. Meron po ba tayong mga enhanced na programs pa rin po para po dito sa usapin po ito? Opo, no? Meron ho kasi tayong anti-illegal drugs strategy na project management office. Sa ngayon ho, ang pinatutupad ho talaga ni Secretary Remulla ay paigtingin po yung laban against drugs through a holistic approach, not only on the demand side, but also on the supply side. So makikita ho natin merong mga recent operations ang ating mga kapulisan na may mga nahuli na mga malalaking volume ng mga illegal drugs. Pero bukod po dyan sa mga law enforcement operations, part of the strategy ho ng department ngayon ay makipag-ugnayan sa ating mga eskwelahan para yung atin pong mga kabataan ay mamulat po, no, sa kasamaan ng paggamit ng illegal na droga. Opo. Yusek, nawawala ba or nag-stop ba or ano? Naglag po ba? Naglag po yata, opo. So yun yung mga nilatag po ni... Hello, sir. Yusek, ano po ba yung mensahe po ninyo sa mga lokal po na opisyal hinggil po sa tamang paggamit ng pondo ng bayan? At syempre po, yung kanilang papel po sa paghahatid po ng serbisyong tapat, mabilis at makatao at hindi epal. Sir Eric, o naghang po? Medyo naghahang po. Nawawala. Baka sabi siguro overtime na tayo. May delay lang po, Yusek. Naglag. Mensahe lang ho sa... Yung mensahe lang ho natin, no? So, yung nga ho, public office is a public trust, whether or not ito po ay national government o local government. So every peso ho na in-entrust sa atin ng ating mga kababayan ay gamitin ho natin ng tama. Ibigay ho natin, ibalik natin ang tiwala na binigay sa atin ng ating mga
kababayan at wag ho nating sirain yung tiwala po na yon. Gamitin ho natin ng maayos yung mga pondo na binigay po sa atin. Yusek, isang pahabol na tanong lang po, no, dahil Valentine's Day daw bukas, no. Ano po ba yung mapapayo ninyo sa ating budget peeps pagdating po sa pagbibigay po ng regalo sa kanilang mga mahal sa buhay? Kailangan po ba mamahalin o mas mahalaga pa rin ang thoughtfulness, oras at malasakit? At syempre, yung sa mga magde-date po, bigyan nyo na rin po sila ng payo para po maging sa kanilang security po. Siguro ano lang ho, simpleng simpleng advice lang, no. Sabi nga tungkol sa pagbibigay ng regalo. Masasabi ko lang ho siguro diyan, hindi naman kailangan mamahalin yung regalo. Basta dapat mamahalin yung ibibigay mo, no. So hindi naman ho siguro dapat nasa presyo 'yon. At pinag-iiba yung ingat din ho natin yung mga lalabas ho ngayon at magde-date ngayong Valentine's Day. At kung meron man ho kayo, no, wag naman sana may ma-encounter ho kayo na hindi maganda, ay tumawag lang ho kayo sa Unified 911. Dial nyo lang ho yung 911 at may kaagaran pong sasagot sa inyo at may magre-responde ho sa inyo regardless po kahit anong tipo ng emergency o sakuna ang na-encounter ninyo. Yusek John, baka meron po kayong gustong i-shoutout sa loved one or something? Sa office po ninyo? Wala naman po, Sir Henry. Sa atin ng mga kababayan, no, lubuso ang pagsiservisyo sa inyo ng Department of the Interior and Local Government sa pangunguna po ng ating kalihim Secretary Juanito Victor John Vic Remulla. Yusek John Paulo Salvahan ng Department of the Interior and Local Government, maraming salamat po sa oras po na ibinahagi po ninyo sa amin dito sa Usapang Budget Natin. Sa inyo, Sir Eric, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig. Happy anniversary po ulit. Maraming salamat po, no. At yun nga, sabi nga natin, happy anniversary. Nakaraos yung programa kahit medyo bumibitiw na yung signal ni So, payo po ni Yusek John ay mag-ingat po tayong lahat, syempre sa lahat po, para po sa may mga date po bukas, tulad po nung kasamahan ko dito si Nicole. Sigurado to may date yata to ngayon pa lang, actually tuwing Friday. So sa lahat po ng mga kasamahan po natin, lalong-lalo na yung mga nagse-celebrate po ng Valentine's. Hindi, bukas pa naman yung Valentine's, pero may mga kasamahan din tayo. Sabi nga natin kanina, no, si Richard, si Pau at si Jillian na nag-forward pa ng picture kahapon na sila pa yung na-assign sa Valentine's. So sila yung mga magdi-date sa isa't isa. Yung isa bagong kasal. Dalawa pala yung bagong kasal doon. So ganun talaga. Kumbaga, nakatali na rin kayo sa trabaho. At syempre, mahal na mahal nyo kasi yung trabaho. At mahal na mahal nyo syempre si Yusek Goddess Hope Libiran. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng programang Usapang Budget Natin. At syempre muli, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kasamahan sa PBS, BBS, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa mga kasamahan po natin dito sa Tech Booth at syempre po sa Usapang Budget Natin. So akala ko ba darating si Tyrone, hindi dumating, no? At syempre po, maraming salamat din po sa ating po mga nakaagapay mula po sa simula ng Usapang Budget Natin at syempre po sa pamumuno po ng Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo at syempre po kay Undersecretary Goddess Hope Libera na syempre po siya po yung tunay na may-ari po siya po yung main host po ng programa. At syempre with that, pinapahaba ko pa kasi may 4 minutes pa. No? At syempre, nakakatuwa kasi ang dami nating natutunan sa lahat ng mga nagdaan nating mga programa, lalong-lalo na nagsimula tayo sa ating General Appropriations Act 2026. No? Para po sa mga kababayan natin, no, na napakahalaga po na makibahagi po tayong lalong-lalo na po na naririnig po natin yung kung paano ba ginagastos yung pondo ng bayan, kung paano ba ginagastos ng ating pamahalaan
pamahalaan, yung mga pondo po, paano binababa sa local government yung mga support, yung pagsuporta po para sa mga kababayan natin. Sobrang napakahalaga po na intindihin po natin yung tungkol po sa pondo ng bayan dahil syempre sa atin po ito. Sabi ko nga, parang nasabi ko na to dati na minsan yung mga tao parang laging sinasabi, uy, may corruption dyan, may corruption dyan. Ngayon po, yung pagkakataon po na makiisa po tayo, busisiin po natin lahat po ng mga pondo po na nilalabas po ng ating pong gobyerno. At syempre po, dahil nga po sabi natin, mas powerful na ngayon ang social media, doon nakikita natin, may something na ganito, may dito. So, sa pamamagitan din po ng mga nilulunsad po naming inisyatiba, tulad halimbawa po nung usapang budget natin, town hall meeting na nagsimula po dyan po sa South Cotabato, tapos ngayon po sa May La Union at syempre next week naman po sa February 20 sa Cebu naman po siya. So Luzon, Visayas, Mindanao po yung leg po ng ating town hall meeting para mas maipahatid po sa ating mga kababayan kung paano po natin ginagamit yung pondo ng bayan. Ayun, at haba na yata sinabi ko, no? Shoutout daw muna, babati daw kay DJ Ryan. Hello sa'yo, DJ Ryan. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po na may napulot po kayong aral. At bago mga kalaman sa tinampok namin dito sa aming programa. May nagpabati pa raw sa NPICC. Okay. Hi po, shoutout sa NPICC. Samahan niyong pumili kami next week dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po sa TV syempre at via Facebook live stream ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Ulat Bayan. Muli, sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Happy 2nd anniversary sa atin, Budget Peeps! See you next week, same time, alas 5 ng hapon na syempre hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to.